sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Isang magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok sa iyong channel. Ako po si Aldren J. Villanueva, 29 years old at dito ako ngayon nakatira sa Quezon City. Binanggit ko na ang aking totoong pangalan para patunayan sa inyo na totoo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo at hindi katang-isip lamang. Papa Dudut, matagal mo na akong listener at subscriber sa Papa Dudut YouTube channel at sobra talaga akong nahuhook sa mga kwentong tinatampok mo, lalo na kapag kwentong katatakutan. Nakaka-relate ako since nakaranas ako ng totoong kababalaghan maraming taon na ang nakakalipas. Year 2012. Kalilipat lang namin ang pamilya ko sa isang bahay na binili ng aking mga magulang sa murang halaga. Hindi pa naman kalumaan ang bagong tahanang yon. Pagpasok sa sala ay makikita ang disenyong nag-aagaw lamang sa dalawang kulay, itim at puti. May isang hagdan paakyat sa ikalawang palapag kung saan ay makikita ang 3 kwarto. Sa ilalim mula bandang kanan ng hagdanan ay naroon ang isang banyo, Papa Dudut. May isa ring pinto patungo sa kusina. May mga naiwan pa roong mahahalagang kagamitan gaya ng refrigerator, gas stove at ilang aparador. Ang ikalawang palapag ay may 3 kwarto. Ang una ay para sa mga magulang ko. Ang ikalawa naman ay sa bunsong kapatid kong si Jordy. At ang huli ay para sa akin. Mapagmasid ang aking mga mata noon habang pinipihit ang pinto ng kwartong aking napili. Pagbukas ay natanaw ko ang nakabukas na bintana. Nilapag ko ang aking dalang mga gamit sa kamang naroon. Sandali akong nagmasid sa madilim na labas ng bahay. Napahinga ng malalim bago sinarado ang bintana. Nakalimutan lamang siguro ng dating may-ari na isarado ito. Bigkas ko noon sa aking isipan at umupo sa kama. Napakalambot naman, dagdag ko pa pagkatapos ay humiga ako roon. Dala ng pagod ay sandali ako naidlip. Sa panaginip ay nasa isang lugar ako na maraming mga bulaklak. Nagmamasid ako at para itong ang likod ng bagong bahay na aming nilipatan. Sa pagkakaalam ko ay tanghaling tapat na yon. Sa hindi kalayuan ay natanaw ko ang isang maliit na bahay kubo. Sa tabi nito ay isang puno ng akasya na may katandaan. May kung anong nagtulak sa akin upang lumapit doon. Kahit kawayan lamang ang ilang dingding ng munting kubo. Hindi ko makita kung ano ang nasa loob nito. Interesado kong makita ang loob kaya marahan kong binuksan ang pinto. Hindi pa man ganap na bukas ay may narinig akong pagtawag. "Aldren?" Sabi ng malamig na tinig ang nagtulak sa akin upang lumingon sa likuran. Natanaw ko ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Mula paa hanggang ulo'y napagmasdan ko ang mahaba nitong buhok na umaabot pa sa lupa. Ngunit bigla na lamang ako nakaramdam ng kakaibang gimbal at takot nang makita kong wala yung mukha. "Sumama ka sa akin, Aldren." Ang wika nito sabay tinaas nito ang kanang kamay. Walang ano-ano'y nagising ako at napabalikwas ako ng bangon. Pinagpapawisan ako ng labis at nang mapasulyap sa bintana ay maliwanag na. Buwaba ako ng hagdanan at naabutan kong kumakain na ang aking ina, ama at ang bunso kong kapatid.
Bakit ka kaagad natulog kagabi anak at hindi mo aba rito upang kumain? Tanong ng nanay ko na nakatitig sa akin. Nakatulog po ako at marahil dahil sa pagod ay nakalimutan kong gumising muli. Tugon ko at sumabay na lamang ako noon sa pagkain. Samantala pagkatapos noon ay nagtungo ako sa labas ng kanilang bagong bahay. Naalala ko ang panaginip. Naglakad-lakad ako patungo sa likod na bahagi. May isang hardin na naglalaman ng iba't ibang mababangong bulaklak. Ibinaling ko ang aking paningin sa ibang direksyon at natanaw ko nga ang isang bahay kubo na tulad ng nasa panaginip ko. Napahawak ako sa kaliwang dibdib at nakaramdam ng kakaibang kaba. Napahinga pa nga ako ng malalim bago lumapit doon. Hindi ko batid pero interesado akong makita kung ano ang naroroon sa loob. 1 metro mula sa pinto ay biglang lumakas ang ihip ng hangin. Dahilan upang panandaliang magtayuan ang aking balahibo. Marahan kong binuksan ang pinto. Marinig pa ang kaunting ingay na binubuo mula roon. Mula sa liwanag na nagmumula sa araw ay tumambad sa akin ang isang pala, lubid at tubong bakal. Naitaas ko pa ang kilay ko sa labis na pagtataka kung para saan ang mga yon. Sinuri ko rin ang buong loob ng kubo. Sa harap ay may itim na kurtinang nakatakip. Dahan-dahan ko yung binuksan. Sa likod ng kurtina ay tumambad sa akin ang mga nakasampay na damit ng isang babae. Lumang-luma na ang mga ito at punong-puno ng mga alikabok at agiw. Samantala habang pinagmamasdan ang mga damit na yon, may likido o butil ng tubig ang pumapatak ng paisa-isa sa aking mga kamay na nakahawak sa kurtina. Unti-unti akong tumingala at sa isang kisap ng mga matang nagtataka ay biglang may nahulog na puting bestida. Napatras ako noon dahil sa pagkakagulat. Binitawan ko ang kurtina at marahang pinulot ang damit na nahulog sa sahig. Sa pagtayo ay nakita kong tumutulo ang tubig dahil basa ito. Napanganga ako nang maalalang ito ang bestidang katulad sa suot ng babaeng walang muka sa aking panaginip. Nabitawan ko yon at nanginginig na lumabas ng kubo. Napapaisip ako ng malalim at hindi nakita ang ama kong naglalakad. "Oh," sambit ni Papa nang mabunggo ko siya. "Bakit parang nakakita ka ng multo?" Natatawang tanong niya sa akin. Makikita sa mukha ko noon ang labis na takot at pagtataka. Pawis na pawis din ako na tila nang gagaling sa mahabang paglalakbay. "Wala po," tangi kong tugon at dinaanan ko lamang ang aking ama upang pumasok ng bahay. Pagpasok ng pintuan ay bigla akong napahinto. Pakiramdam ko ay may matang nagmamasid. Napatingin ako sa pinto ng kusina, ng banyo, sa hagdanan at kung saang-saang bahagi ng tahanan. Nagtatayuan ang aking mga balahibo mula sa hanging nagpapaikot-ikot sa loob. Anong nangyayari sa akin? Tanong ko sa sarili ko habang napapatakip ako ng mukha. Sandali kong ipinikit ang aking mga mata at muling huminga ng malalim. Hindi mawala sa akin ang masamang panaginip at ang mga nakitang bagay sa bahay kubo na tila may kinalaman din dito. Papadudot buong araw akong tahimik at matamlay dahil sa kaguluhan ng aking isipan. At noong hapunan ay yun agad ang napansin ng aking pamilya at agad silang nag-worry para sa akin. "May problema ka ba, Aldren?" Usisa ni Mama sa akin. "Kanina ka pa namin inoobserbahan ng papa mo na matamlay. May sakit ka ba?" Dagdag na tanong niya sa akin. "Wala po ma," matipid kong sagot noon. "May kinalaman ba yan sa kubo sa likod ng bahay natin?" Biglang wika ni Papa sa akin. "Napansin ko kasi kanina simula nang lumabas ka doon sa kubo naging ganyan na ang kilos mo." Napatingin ako sa aking ama. "Pa, ano pala ang gagawin niyo doon sa kubo?" Usisa ko sa kanya. "Chinek ko yung mga laman ng kubo kanina. Puro mga lumang damit ng babae sa loob. Susubukan kong dispatchahin yun bukas pag dumating yung basurero." Kwento ng aking ama. "Yung kubo pwede mong gawing tambakan ng mga tools mo.
Suhestyon pa ni mama. Ang totoo niyan ay bala ko talagang i-convert yon bilang workstation ko. Sayang naman kasi kung gigibain lang natin. Napansin ko naman na mukhang matibay pa rin naman yung mga materyales sa kubo. Wika ng aking ama. Pa, nakita niyo po ba yung bestidang puti sa loob? Tanong ko sa kanya nang maalala ko yung babae sa aking panaginip. Nakita ko naman sa mga mata ng aking ama ang pagtataka. Wala akong nakitang bestidang puti sa loob, sagot niya. Nagtaka naman ako at sigurado po ba kayo? Kasi kanina nung pumasok ako doon sa kubo, nakita ko po yung bestidang puti. Basa pa nga siya ang sabi ko. Pero ininsist sa akin ni Papa na wala talaga siyang nakitang bestida na kulay puti sa loob ng kubo. Dahil doon ay natahimik ako at aaminin kong nakaramdam talaga ako ng labis na kaba. Pagkatapos kumain ay tahimik lamang akong naghugas ng mga plato at kubyertos. Pero nasa isip ko pa rin noon ang bestidang kulay puti. Imposibleng hindi makita yon ni Papa. Nabitawan ko yon sa mismong tapat ng pintuan. Maliban na lamang kung merong ibang nilalang ang nagtanggal noon sa loob para hindi makita ng aking ama. Sa kabilang banda, alas 8 pa lamang ng gabi ay nakatulog na ako noon. Pero eksaktong alas 11 ng gabi, napadilat ang aking mga mata dahil may narinig akong parang umiiyak na babae. Nanatili pa akong nakinig at hindi ako maaaring magkamali. May umiiyak nga. Sa palagay ko rin ay sa ibabayo ng aming bahay nagmumula. Isinot ko ang tsinelas at marahang binuksan ang pinto ng aking kwarto. Pinindot ko ang switch at bumukas ang lahat ng ilaw mula sa sala hanggang sa kusina. Dahil hindi pa rin mawala ang aking takot sa isipan, pakiramdam ko ay may taong nakaupo sa sofang nasa ibaba na aking pinagmamasdan. Napatingin ako bigla sa pinto patungong kusina nang may biglang nabasag na bagay. Nagulat ako noon at napatigil sa pagtahak pababa ng hagdanan nang muling marinig ang pag-iyak ng isang babae. Hindi yun ganong kalakas ngunit ang palagay ko ay para itong nagluluksa sa isang bagay. Nais ko mang bumalik na lamang ng kwarto. Ngunit may bahagi ng utak ko ang nagsasabing tignan kung ano ang nangyayari sa loob ng kusina. Damaman ng pinaghalong takot at kaba ay matapang akong humakbang patungo roon. Pagpihit ng pinto ay dahan-dahan ko yung binuksan. Unang nakaagaw ng pansin sa akin ang basag na basong nasa ibaba ng lamesang kristal. Marahan akong yumuko upang sana'y pulutin ito nang marinig ng aking mga tenga ang muling pag-iyak ng isang babae. Aldren, napakalamig ng tinig na tulad ng aking napanaginipan nitong nagdaang gabi. Marahan akong napatayo at napaangat ng ulo sa isang bagay na nasa aking harapan. Nanginginig ang aking buong katawan nang matanaw ang isang nakatalikod na taong may mahabang buhok. Napalunok pa ako ng laway nang makitang nakasuot ito ng puting bestida. Gusto ko mang tumakbo o sumigaw ngunit hindi ko magawa yon. Tila may pumipigil sa aking katawan at tinig. Unti-unting lumingon ang babae at nais ko sanang sumigaw noon subalit nanlalaki na lamang ang aking mga mata dahil sa nakikita. Ito nga ang babaeng nasa aking panaginip dahil sa wala yung mukha. Itanas nito ang kanang kamay na may ilang butil pa ng tubig mula rito ang tumutulo sa sahig. Hustisya! Umakbang ang babae ng 2 beses. Kailangan ko ng hustisya. Tulungan mo ko, Aldren. Muling maririnig ang hikbi nito pagkatapos nitong magsalita. By the way, Papa Dudut, baka isipin ng mga listeners mo na literal na nagsasalita ang multong kaharap ko. Hindi po gumagalaw ang kanyang bibig. Pero ang boses niya ay tila ba umaalingaw-ngaw sa utak ko. Kumbaga nakikipag-usap siya sa akin through mental telepathy. Mabalik tayo sa aking kwento. Yun nga, Papa Dudut, habang kaharap ko ang multo ay tinaas nga niya ang kanyang kanang kamay. Para bang sinasabi niya sa akin na hawakan ko yon. At yun nga ang ginawa ko. Tinanggap ko ang kamay nito at marahan akong
pumikit-pikit. Sa pagmulat ay tumayo ako sa sahig na kinakahigaan. Nagmasid sa paligid at wala na roon ang babae. Mag-iisip pa man sana ng kung ano-ano. Ngunit naagaw ang aking atensyon sa ingay na nagmumula sa labas ng kusinang kinakalagyan ko. Lumabas ako mula roon. Mula sa itaas ng hagdanan ay natatanaw ko ang pababang lalaki na may kinakaladkad na isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Agad pumasok sa isipan ko na pinapanood ko ang nakaraang nangyari. Tama na. Hikbi ng babae at sa isang malakas na paghampas ng tubong bakal ay nagpagulong-gulong ito patungo sa ibaba. Sunod na hinila yon ng lalaki sa buhok palabas ng bahay. Makikitang nanghihingalo pa ang babae habang tulala sa malayo. May kinuhang lubid ang lalaki at ipinulupot sa liig nito. Sa malakas na paghatak ay tuluyan itong nalagutan ng hininga. Sa bilis ng mga pangyayari ay nanatiling nanonood ako sa kaawa-awang babae. Sunod na naghukay ng malalim ang lalaki sa lupa. Nang matapos ay hinila nito ang bangkay ng babae. Hindi pa man yon naiuhulog sa ginawang hukay ay biglang umulan ng pagkalakas-lakas. Tuluyan nang nilagay doon ang bangkay nito at tinakpan ng lupa. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang mapaluha sa sinapit ng babae. Samantala noong una ay hindi ko pansin ang itsura ng lalaki dahil malabo ito. Pero hindi nagtagal ay unti-unting lumiwanag ang lahat at nagimbal ako kasi kilala ko ang lalaking may kagagawa ng pagpaslang. Ito ang may-ari ng nagbenta sa kanila ng tahanan bago ito mag-ibang bansa. Sa muling pagmulat ng aking mga mata, nakaramdam ako ng kaunting relief dahil sa wakas ay nauunawaan ko ang dahilan ng pagpaparamdam at pagpapakita ng babaeng nakasuot ng puting bestida. Mabibigyan ko na ito ng hustisya. Kaya kinabukasan ay agad kong kinausap ang aking mga magulang tungkol sa aking naranasan. Unfortunately, Papa Dudut ay hindi sila naniwala sa akin. Anak, tapatin mo nga ako. Nagda-drugs ka ba? Pag ako sasakin ng aking ama. Pa, maniwala po kayo sa akin. Mayroong pinatay na babae dito sa bahay natin. Pinatay siya noong dating may-ari ng bahay na ito. Insist ko. Hindi naman makapaniwala si mama sa mga narinig mula sa akin. Parang imposibleng maging mamamatay tao si Mr. Garcia. Wala sa itsura niya, ang sabi pa nito. Ma, wala namang mawawala sa inyo kung papaniwalaan niyo ako. Gusto niyo sabihin ko sa inyo kung saan nilibing ni Mr. Garcia ang bangkay ng babae? Agad namang sumeryoso ang mukha ni Papa. Saan? Tanong niya sa akin. Sa tapat ng kubo. Pinatay ni Mr. Garcia ang babae sa pamamagitan ng pagsakal niya ng lubid sa biktima. Sagot ko. Pagkatapos noon ay dali-dali kaming pumunta sa likod bahay namin at tinungo namin ang kubo. Pumasok saglit si Papa sa loob at paglabas niya ay kinuha niya ang pala. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong upload ng inyong si Papa Dudut. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sa ating pagpapatuloy. Dito ba? Gustong makasigurado ni Papa na tama ang lugar na paghuhukayan niya. Tumango lamang ako bilang sagot. Pagkatapos noon ay nagsimula ng maghukay si Papa. Siguro pagkalipas ng 20 minutes, unti-unti nang lumitaw ang hinahanap namin. Natagpuan nga namin ang mga buto ng tao at isang gutay-gutay at nabubulok ng bestidang puti. May lubid din na nakatali sa lieg. Patunay na totoo nga ang aking napanaginipan. Dahil sa pagkagulat ay agad na tumawag ng pulis si Mama habang si Papa ay hindi makapaniwala sa kanyang nahukay. 30 minutes after ay dumating na ang mga pulis para imbestigahan ang nangyari. Agad naman kaming nakipag-cooperate sa mga otoridad at lumabas sa investigasyon na ang babaeng pinatay ay walang iba kundi ang totoong asawa ng suspect. And the next thing I knew,
nasa wanted list na ang lalaking dating may-ari ng bahay namin. Naging balita rin ito sa 24 oras noong 2012 at in-interview pa kami ng reporter na si Chino Gaston tungkol sa natagpuang buto ng tao sa aming property. Samantala pagkatapos ng investigasyon ng mga pulis ay nagpasya si Papa na gibain na lamang ang kubo at sa halip na gamitin ito ay tinayuan na lamang namin ito ng groto ng mahal na birhen. Pinabless din namin ng mga magulang ko ang bahay para masiguradong matanggal ang mga mala sa aming bahay at mapalaya sa mga masasamang espiritu. Kung meron man. Papa Dudut, ilang buwan din naming inisip ang nangyari bago kami tuluyang nakamove on. Sa ngayon Papa Dudut ay dito pa rin kami nakatira at malaki na ang naging pagbabago nito. Nakailang beses din kasing nirenovate ni Papa ang bahay namin simula nang mag-retire siya. At sa awa naman ng Diyos ay wala nang nagmumulto sa bahay namin simula nang mabigyan namin ng hustisya ang babaeng pinatay at binaon doon. Naging maayos naman ang buhay namin pagkatapos noon at heto kami ngayon, sama-sama pa rin kaming nakatira dito sa bahay. Papa Dudut, totoo ang kasabihang walang lihim ang hindi nabubunyag at walang hustisyang hindi nakakamit. It only takes a matter of time pero lalabas at lalabas din ang katotohanan. Papa Dudut, sa mga listeners mo, bahala na kayo kung maniniwala kayo sa aking kwento o hindi. Marami ang mga mambabash sa akin. Wala akong pakialam sa inyo. Anyway, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana'y makarating po ito sa inyong himpilan at isang araw ay mapakinggan ko na lamang sa channel mo ang aking kwento. Maraming salamat in advance at more power sa inyo. Lubos na gumagalang, Aldrin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.